Ang player na posibleng ipalit kay Javi Gomez de Llano pinaghahandaan na dahil si Javi gusto na umanong makaalis para makatambal ang matagal na niyang inaasam na makasama sa Converge, ang kanyang kapatid. Pero si Javi kasi minsan na nag-KBL kaya medyo mabigat-bigat ang value niya sa market. At dahil nagre-request naman si Javi ng trade kaya mas pinaburan dito ang side ng Magnolia depende sa kung sino ang gusto makuha nila. Surprisingly, hindi si Mikey ang nagustuhan nila. Reasonable naman kasi si Mikey medyo humina ng laro. Hindi na rin siya gaya ng dati gumalaw plus nawala yung shooting niya at aging na rin siya ngayon. Ang nakakuha ng kanilang atensyon ay si Archie Concepcion. Since MPBL days pa to gumagawa ng pangalan. Hustle player na mataas ang kumpiyansa na tumitira ng at least 25% sa 3-point field. Malaki ang tulong niya sa pagtawid ng bola dahil magaling yung handling skills niya. Pambato yan ang Converge tuwing nakikipaglaban sila sa Ross. Hindi siya na-intimidate sa kung sino man ang kaharap niya. Masipag na bata para si Nards Pinto din ang playing style, masipag din sa depensa. At ito ang mga tipo ng Magnolia dahil si LA mahilig sa guards. Kaya alam medyo hindi nagustuhan ng Converge ang nice makuha ng Magnolia. Kaya baka maghahanap na lang ng ibang ipapalit. Kesyo, low-key pa masyadong ibang guards nila after 1 GDL at Alex Stockton. Bukod kay Archie Concepcion, mukhang wala nang ibang mapagpipilian ng Magnolia kasi ayaw naman nila kay Mikey. So magiging siste, kapag hindi pumayag ang Converge, hindi rin magawang ibigay ng Magnolia si Javi. Ganun lang yun. Bukod kay Archie, sino kaya pwedeng ipalit para makuha na nila finally si Javi Gomez de Llano? Nabuhayan ang Converge after na matalo nilang TNT na struggling at ngayon pinauwi na si Kyler Kelly upang ituloy ang kanilang quarterfinals campaign. Sila po ay merong 3-6 win-loss record at naisa na nilang maipanalo ang kanilang remaining games. At kapag nakuha nila ito lahat, pwede pa silang makahabol sa 8th seed at makalaban ng rain or shine kung sakasakali. Kaya sinigurado na nila na magkaroon ng import na athletic scorer plus defense specialist na din. Isang 6'10 PF center na huling nakapaglaro sa KCC Aegis sa KBL. Sanay na rin si Donovan sa malawakang kompetisyon dahil dinala na siya ng kanyang talento sa iba't ibang bansa gaya ng Austria, Azerbaijan, Cyprus, Dominican Republic, Spain, Georgia, Kosovo, Romania, USA at dito naman sa Pilipinas. Pero si Donovan Smith ay hindi na bago sa PBA style of basketball dahil dati na nga siyang naging import sa Phoenix. Last year, under sa Phoenix nakakuha nga siya ng career high 40 points laban sa Magnolia Hotshots. May agile, may shooting, at pang bulldozer ang playing style. Para din siyang si Jonathan Williams na mas improvised version lang. Kasi nga mas malakas to sa poste, may depensa. Kung sana ito yung unang kinuha ng Converge siguro. Mas mag-iibang storya ng kanilang kampanya. Sa Commissioner's Cup, pinakawalan nga lang siya ng busan dahil naghahanap ang KBL team na to ng much taller import. Uso na kasi yan ngayon sa ibang bansa. Si Donovan Smith dati nagkaka-average din ng almost 32 points per game sa PBA. No doubt pang all-around ang laro niya. At kung ikukumpara mo skillset niya yun sa mga imports, pwedeng pantapat yan kay Jalen Johnson ng Ross. Kung ikaw ay isang team na more on outside kesa inside, bagay na bagay si Donovan sa inyo. Pero kung ikaw ay TNT na team na naghahanap ng mga pure shooters na import gaya ni RHJ at ni Ball, hindi para sa'yo si Donovan Smith. Pero in fairness, itong si Donovan Smith, nakaka 4 points nga. Para sa akin okay na okay to kasama sa front load partner ni Justin Arana. Justin Baltasar mahina kasi sa poste. Kaya mabuti na to may Donovan Smith. Hiling ng Converge management sana naman this time itodo na agad ni Donovan yung laro niya na hindi sila magkamali sa pag-i-scout. Kasi kapag first game pa lang ni Donovan nasa adjustments pa rin, lagot ng Converge, no chance na sa playoffs. Baka kasi manimbago sila sa system ni Delta Pineda. At sana ganun pa rin ang laro niya, yung explosive pa din both ends of the floor. Medyo may katabaan si Donovan pero hindi naman siya sing bagal ni Apsho. Kung sa scoring, sa palagay ko mas scorer si Apsho. Upcoming game ng Converge laban sa former team ni Donovan ng Phoenix pero may ilang araw pa para makapaghanda bago ang laban. So tingnan natin kung anong dala ni Donovan sa Converge, na pang winning ba siya or puro hype lang din? Ano sa palagay nyo?